panukala. Sa atin ngayon yan, Epiphany, 3 Kings. Tama po yung standing ng Catholic sa 3 Kings. Kaya tayo binabatikos. Kasi hindi naman inaaral ng mga ibang mga sekta ang tunay na aral ng Catholic. Ang 3 Kings sa atin ang galing yan sa Catholic. Doon po galing yan sa Catholic. Kaya hindi nila alam na ang tatlong yung tao na yon na nag-alay ng ano yung inalay? Ginto, Ira. Yun ang mga dala-dala ng ang sabi sa atin ay 3 Kings nga po yan. 3 Kings. Wala talaga silang makikita sa Bible, sabi nila. 3 Kings. Pero nasa Bible po yan, nasa Awit 72, verse 10 to 11. Tama. Awit 72, verse 10 to 11, na mayroon isisilang at magniningning, sabi doon, at sila yung mga hari na luluhod sa isinilang. Maging sa Isaiah 63, 1 to 3, na yung mga naghandog sa tagapagligtas ay mga kinilalang hari. Yung mga pastor, kapag di talaga nila ganap na alam na may katotohanan, na binabatikos nila yan, pati nga yung Christmas, yung December 25, mayroon tamang counting yan sa tinatawag na early Christian. Yung mga, tawag dito, yung mga manuscript early Christian. Sila yung mga taong namuhay na kasama ang mga alagad, kasama si Kristo. Kaya alam nila kung paano kasi tayo, hindi lang tayo Bible alone. Tayo ay meron din tayong tinatawag na meron tayong magisterium. Ang magisterium ay mga sistemang ginagawa ng mga kataas-taasan ng mga nanunungkol sa simbahan. Hindi Biblia yung basihan ng katotohanan natin Magisterium, yung mga namumuno. Doon tayo bumabase. Pangalawa, simbahan. Dahil ang simbahan ang saligan ng katotohanan. Dahil sa kanya naririnig, nilalata, ginagawa ang patungkol sa salita ng Diyos. Pangatlo, tradisyon. Ang tradisyon ang nag-iingat, nagdadala upang maunawaan natin hanggang ngayon yung nangyari noon. Kung walang tradisyon, taon-taon sinasagawa kung ano yung mga nangyayari noon, hindi natin alam ang katotohanan. So yung tradisyon talaga nagdala at nagpaliwanag na kung ano yung Kristong isinilang noon. Nagsimula na po noon yan at hanggang ngayon, taon-taon mayroon tayong tinatawag na tradisyon at yun yung ating ipinagdiriwa. Amen. Kaya hindi nawawala ang katotohanan sa Katoliko kasi hindi tayo sola scriptura. Alam niyo ba yun, yung Bible alone? Ang Bible alone, yung un-Catholic, yung mga anti-Catholic, sila yung mga tinatawag na Bible alone. Ang basyan talaga nila sa katotohanan, Biblia lang. Kayo tatanungin ko, ano ba mas mahalaga? Yung washing machine o yung manual sa washing machine? Manual. Anong mahalaga? Yung manual o washing machine? Washing machine. Bisan nga, pag tayo bumibili ng mga cellphone at may mga manual, tinatapon natin Yung mga maliliit na mga ganon, tinatapon natin Kasi pag may TV, mahalaga yung TV. Pag may rep, mahalaga yung rep. Kasi sa mga naka-indicate doon na maliit na libro, ng mga manual kung paano gamitin. Ganon din naman, ano ba mahalaga? Yung Biblia o yung simbahan? Biblia. Simbahan, dahil simbahan na gumawa ng Biblia. Ang mga protestant, iba yung kanilang paninindigan. Kung wala daw sa Biblia, huwag natin pag-usapan. Hindi magiging Biblia kung walang gumawa niyan. Ang gumawa niyan ang mismo mga kapatid. Kompleto tayo about sa history kung pag-usapan ang katotohanan. Kapag nakuha natin ang katotohanan at pag namumuhay tayo ng katotohanan, kaya sabi ko sa inyo, iba sa atin nasa 20% lang. Ako siguro nasa 30 lang ako. Hindi pa rin ganun. Kasi pag talagang umabot tayo sa 80 to 90 na namumuhay ka na sa katotohanan, sa totoo lang, kapag ang tao ay namumuhay talaga sa katotohanan, yan ang magbibigay sa atin ng tunay na kalayaan. Amen. Kaya mahalaga yun.
Sabi nga, the truth is hurt, but the truth shall set you free. Iniahambing ang halimbawa nito kapag ang sugat daw ay nilalapatan ng gamot, napakasakit. Pero kapag pinagtiisan mo yan, gagaling naman ang sugat. Tayong lahat may kanya-kanyang sugat. Kasi may kanya-kanya tayong mga kasalanan. Amen. Na kapag naririnig na natin ang katotohanan, kung hindi tayo magalit sa nagtuturo, iiwas ka. Kasi parang sasaling na yung kasalanan natin. Pero kapag napagtatsagaan natin mapakinggan ito, at hinayaan mong tanggapin ito, at talagang isa buhay mo, tiyak yun. Palalayain tayo nito. Amen. Sa buhay na wala. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.